Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ng ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1023 ng Ride on the Ministry, araw po ng Thursday, Huwebes, March 30, 2023. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Magandang umaga sa iyo, aming Ama at aming Diyos. Kay Jesucristo sa kapangyarihan at gabay ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa buong nakalipas na araw at buong magdamag na kami po'y inyong iningatan. Pinagpala, pinagtagumpay, ginising muli sa panibagong umagang ito na kami po'y inyong pinuno ng kagalakan. Salamat po, Diyos, sa bagong buhay, bagong kalakasan. Marapatin niyo, Panginoon, ang aming mga puso na nagsusumamo sa inyo ay inyo pong pagpalain. Pamunahan niyo kami sa pamagitan ng iyong diwang banal. Dulutan niyo kami, Panginoon, ng kagalakan at gayon din, Panginoon Diyos, ng sapat na pangunawa sa mga nais mo na ipabatid sa amin. Gayon din, O aming Ama at aming Diyos, na maging maayos po nawa ang kalagayan po ng internet at signal. Lahat, Panginoon, ay aming iniaalay, pinagkakatiwala sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin.
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, narito kami na nagtatapat sa iyong banal na harapan. Salamat po sa mensahe ng awit na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kinasangkapan na nag-compose nito, naglapat ng musika at umawit. Be with us, Lord, as we study your word. Inspire us, empower us, enlighten us. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Yes. Magandang umaga, magandang araw at magandang paparating na hapon, magandang paparating din na buong magdamag muli. At magandang pagkakataon din na pinaghahandaan natin ang panahon ng Holy Week na yan ay magaganap na next week mismo. Well, 30 ngayon ng March at bukas ang panghuling araw ng lilipas na buwan at tayo ay papasok na sa panibagong buwan. Yes, buwan ng Abril. Ngayon tayo po ay tumungo sa ating debosyon na kabahagi pa rin ng ating pagtatalakay sa panahon ng Kwaresma. At ang ating pong pinakasalalayan na passage, masusumpungan po natin sa Psalms chapter 32 verse 8. Yes, Psalms 32 verse 8. Awit kabanatang 32, talatang 8. At ito po ang ating sasalusaluhan at ganito po ang sinasabi mismo ng passage na ito. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yan ang sinasabi sa King James Version. Whereas poimen, ang Biblia ng mga pastor ay ganito naman ang pagkakasabi. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa nag-iisang verse na ito. Well, ang verse na ito, mga kanay doon sa Panginoon ay bahagi ng 11 verses na binubuo ng chapter 32. Psalms 32 verses 1 to 11, which has to do with a prayer. During distress, isang panalangin sa panahon ng pagkabalisa. Well, tingnan natin kung ano ang nais na ipaabot sa atin ng
verse na ito sa ating topic na The Lord Promises, ang mga pangako ng Panginoon, na napakahalaga po na maaari nating panghawakan. Hindi lamang maaari, kundi tiyak na ating pong panghahawakan at paniniwalaan at isa sa buhay sa ating pang-araw-araw na buhay at lakbayin, mga kapatid, sa ating Panginoon, especially during this time of Lenten season as we prepare ourselves for the coming in of that phenomenal season of Easter, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Well, kapansin-pansin yung sinabi sa verse na yan na I will instruct thee, aking ipapaalam. Isa lamang yan sa mga pangakong nakapaloob mismo sa verse na ito. Well, mga kapatid ng Diyos, that Lord promises has to do with some important points that we must deal with, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At tayo naman ay naniniwala that without God, we can do nothing. And at the same time, away from God, we can do nothing. And therefore, we need truly the presence of the Lord in our day-to-day life and pursuit. Are you with me, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos? Una na pangako dito na maliwanag na sinasabi mismo, na pangako ay walang iba kundi merong kinalaman about His instruction. To instruct. Yes. Tuturuan. Tuturuan tayo, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Tama naman yan. Na kinakailangan tayo na maturuan lagi. Di man tayo perpekto, di ba? Di man natin saklaw ang pambihirang kaalaman at karunungan at kaparaanan. But still, every day, every moment ng ating mga buhay, we need the instruction of the Lord. We need the instruction of His Word, and we need the instruction of His people na kailangan po natin sa araw-araw, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, in our day-to-day communion with the Lord Jesus, and that very important and religious time being spared and in reading, contemplating, studying the Word of God. So many instructions na kung saan ay kapupulutan ng aral. Kahit na napakarami na kung saan ay nais natin malaman. Well, ang banal na kasulatan, ang Old Testament and New Testament na kung saan ay sapat. Aside from other revelations na ipinaparating ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Yes, we need to be instructed always. Yan ang una na pangako ng Panginoon na dapat natin panghawakan. Pero merong mga tao na kung saan ay tila baga na ayaw po na maturuan, di ba? Merong ganon.
lalo na yung mga nagmamarunong, lalo na yung talaga naman matataas ang pride ng tingin sa sarili ay marunong. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sa araw-araw ay konteksto na kung saan ay meron tayo lagi na matatanggap na katuruan. Yes, maniwala po tayo. Secondly, na sinasabi dito na pangako ni Lord na maaari natin panghawakan, ay yung makakaasa tayo for His continuing guidance. Not only to instruct you and me and all of us, but even to guide us every day, every moment ng ating mga buhay. Kailangan po natin ang gabay ng Diyos upang maging tiyak at maging maayos ang lakbayin natin, patutunguhan natin. Sa araw-araw nang hindi tayo masanlak sa kumunoy ng kadiliman o anumang kapararakan ng buhay na ito at upang hindi tayo malagay sa panganib, kundi malagay tayo sa mabuting landas ng buhay na ito na ine-enjoy natin ng patuloy na pagtuturo at paggabay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yan ay to instruct and guide a forgiven believer upang maturuan at magabayan ang pinatawad na mananampalataya sa ating Panginoon. Pero merong mga bagay dito na mga importante na mga elemento. Yes, itong pinatawad na believer, mga kapatid sa Panginoon, na merong espiritong madaling turuan. Yes. Who has that teachable spirit? Hindi siya nagmamalaki kay Lord, hindi siya nagmamalaki sa ibang tao na para bagang hindi na niya kailangan na maturuan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, every time that we acknowledge ourselves that we need to learn more, we need to be na maroon tayong karagdagan na natutuklasan, nalalaman, mga kapatid sa ating Panginoon. Diyan ay lalong nag-expand yung ating kaalaman at karunungan. Lalo tayong lumalalim at lalo tayo tumitibay at lalo tayo na kung saan ay merong pinanghahawakan lagi. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, but only that we need to have that teachable spirit. Yes. At yan ay bilang isa sa mga nakikitang marka o tatak ng pagiging follower ng Panginoon, ng pagiging disciple ni Lord, ang pagiging Christian believer, pagiging born again na Christian. Pero merong kaakibat niyan. At the same time, who has a humble heart. Yaong taglay o na may kapakumbabaang puso. Importante po yan, mga kapatid sa Panginoon. Ang mga bagay na yan ay mensahe ng panahon ng Lenten season
na yan ay nasusumpungan mismo kay Jesus. Yung kanyang far excellence, spirit of teachability and even the spirit of humility, meron siya. Mga kapatid sa ating Panginoon, which is indeed the foundational tenet and principle that we ought to follow, mga ka-ride on sa ating Panginoon. And that we ask pertinent questions about our standpoint, mga kapatid sa Panginoon. Tayo ba ay teachable? Tayo ba ay humble? Tayo ba ay willing at open na natuturuan? At gayon din ay tayo ba at willing na nagagabayan ng ating Panginoon at gayon din ng kanyang mga salita? Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, the Lord promises all of us to be instructed and to be guided, for we as forgiven His Christian believers who has that spirit of being teachable and humble in heart, at gayon din we who indeed treasures God's presence and counsel. Tayo na kung saan ay nagpapahalaga sa banal na presensya ng Diyos at gayon din ng kanyang pagpapayo sa atin. Well, napaka-importante yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nga po, yung sinasabi mismo dito sa pinaka-passage natin, kung tayo po ay dumako sa ilang mga verses na kinabibilangan ng verses 1 to 11 ng chapter 32 ng the book of Psalms. Particular yung sinasabi ng verse 7, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na siyang mismo na sinundan ng pinakatoon ng ating verse na tinatalagay ngayon. Anong sinasabi ng verse 7 ng Psalms 32? Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Parang may awit na ganito na nahulman ay, You are my hiding place. Di ba, mga kapatid sa Panginoon? Ikaw ang aking dakong kublihan. Iniingatan mo ako sa kaguluhan. Pinalibutan mo ako ng mga awit ng kaligtasan. Wow, mga kapatid sa ating Panginoon. Yan ay mapanghahawakan natin, mga kapatid sa Diyos. Sino pa na ba nang siyang pinakakublihan natin kundi siya? Sino ba yung nilalapitan natin unang-una? Sino ba yung maasahan natin sa lahat ng panahon na magbibigay sa atin ng tamang direksyon, tamang kalakasan at tamang kaisipan, tamang damdamin upang sa ganon, ang lakarin natin sa buhay natin ay laging tama at gayon din ang bawat resulta ng tamang pamumuhay natin na nakaangkla sa tama ay ang bunga rin ay tama. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, it's a matter of acknowledgement. It's a matter of responding through our faith in the Lord Jesus Christ with a glowing sense of that spirit of teachableness and
that being humble before the sight of the Lord in order for us to be fully instructed and to be fully guided for, na maasahan natin and even to claim and declare mga ka-ride-on sa Panginoon na siya nga ang pinakakublihan natin. Siya yung ating sanggalang. Siya yung makapagdudulot sa atin ng katagumpayan. Siya ang makapagdudulot sa atin ng solusyon ng problema, kagalingan at katugunan sa mga pangangailangan po natin sa araw-araw. Kaya in a moment of our daily communion and studying of His Word and even in time of prayer, fasting, and contemplation, kinikilala natin ng presence at gayon din ng pagpapayo mismo ng Diyos na ito na nahayag sa pamagitan ng Jesucristo at gayon din ng kapangyarihan at paggabay ng kaniyang banal na Espiritu. Surely goodness and mercy through His faithfulness, His love, His mercy, His compassion, His concern upon us all, na katitiyak tayo na ang patuloy na pag-iingat at pagliligtas ng Panginoon ay mararanasan natin. Because we allow, my dear friends in the Lord, na kung saan ay tayo po ay patuloy na pinalilibutan ng mga awit ng kaligtasan, ng mga salita mula sa banal na kasulatan na pumuno-puno sa lahat ng anggulo ng ating mga buhay at mga pangailangan sa araw-araw. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, the Lord promises to continuously instruct and guide us as forgiven Christian believers who has that teachable spirit, humble heart, and who has that treasures of God's presence and counsel, and even we who trust in the Lord. Yes, tayo na nagtitiwala mismo sa Kanya. Naniniwala sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, at nagtitiwala mismo sa Kanya. Well, sa maikling kaisipan at pangungusap na kung saan ay lahat ay maaari natin na ipinagkakatiwala kay Lord sapagkat naniniwala tayo, sumasampalataya tayo at nagtitiwala tayo sa Kanya ng lubusan. Kaya we need to trust in His promise. We need to trust His revelation. We need to trust His word. We need to trust Him every day, every moment ng ating mga buhay. Yes, at tayo ay naiibsan sa bawat distress o kabalisahan na ating pong pinagdadaanan sa araw-araw. Well, anong sinasabi ng verse 10 ng pinaka-passage natin ng Psalms chapter 32? In the King James Version, ganire ang pagkakasabi, many sorrows shall be to the wicked. Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusted in the Lord, mercy shall compass him about. Marami ang paghihirap ng masasama.
ngunit tapat na pag-ibig ay nakapalibot sa Kanya na sa Panginoon ay magtiwala. So kita natin doon yung kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Gayon din we as a Christian believers na patuloy na tinuturuan ng Panginoon. Ginagabayan ng ating Panginoon na merong espiritu na willing tayo na tayo pinatuturuan. Humble tayo at gayon din na pinapahalagahan natin ang presensya at paggagabay ng Diyos at tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. At gayon din na kung saan tayo na patuloy din na nagagalak sa Kanya. This time of Lenten season, yes, whatever season na ating pong hinaharap mga kapatid. Ano man mga sirkumstansya, mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, sa panahon man ng pagsilang, sa panahon man ng pamumuhay na masalimot, sa panahon man ng katagumpayan, sa panahon man ng kamatayan, sa panahon man ng pagkakasakit, o sa anong panahon man ng kawalan o sa panahon man ng kasaganan, we need to continuously rejoicing in the presence of the Lord. At gayon din na kung saan ay patuloy na nangamumuhay tayo sa pamagitan ng matuwid na puso na patuloy na pinatutuwid ng Panginoon na patuloy na Kanyang pinapaging dapat. Kahit anong sinasabi ng verse 11 ng Psalms 32, be glad in the Lord. Yes, be glad in the Lord and rejoice. Ye righteous and shout for joy, all ye that are upright in heart. Magsaya kayo sa Panginoon at magalak kayong matutuwid. At sumigaw sa kagalakan kayong lahat na matutuwid sa puso. Yes, yun naman ang naidudulot ng matuwid na puso. Ano mga pinagdadaanan ng buhay? Maaari tayong magsaya. Meron tayong mga ngiti, meron tayong pag-asa at hindi tayo napangingibabawan ng anumang sirkumstansya ng buhay upang tayo tuluyan na manghina at unti-unting lumalayo sa banal na piling ng Panginoon. Kundi habang tayo ay nasa bingit kasagsagan ng matitinding mga panubok ng buhay, nandun pa rin na kung saan ay sumusulpot ang matatamis na mga ngiti natin. Matatamis na saya natin na idinudulot ng Panginoon. Dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya, naniniwala sa Kanya, dahil tayo ay nagpapasakop sa Kanya at nagpapaturo sa Kanya, nagpapagabay sa Kanya, nagpapapayo sa Kanya. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, hindi lamang saya ang idinudulot, kundi maging ang nag-uumapaw na kagalakan. Mula sa kaibuturan ng ating mga puso na patuloy na dinidilig ng mga salita ng Panginoon. Na patuloy na dinidilig ng pag-ibig ng Diyos, na patuloy na dinidilig ng katapatan ng ating Panginoon. And that the Lord also is indeed simultaneously rejoicing in us. Yes, gladding in us mga kapatid sa ating Panginoong Diyos.
And with the Lord Jesus Christ, we can shout to the whole world for joy in Him, through Him, and for Him, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! All ye that are upright in the heart. Yes. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, naranasan niyo ba na kung saan ay hirap na hirap kayo sa pinagdadaanan niyo? Pero meron kayong saya, meron kayong galak, at gayon din na kung saan ay napasisigaw kayo sa saya at galak. At masasabi ng iba na kung saan ay hindi kayo maintindihan, bakit at taong ito ay dami niyang problema, nakangiti pa rin. Dami niyang problema ay meron pa rin saya. Dami niyang problema ay nagagalak pa rin siya na para bagang walang problema ang taong ito. Dahil mga kapatid sa Panginoon Diyos, he or she has that uprightness in heart. Yes, dahil merong matutuwid sa puso na patuloy na tinutuwid ng ating Panginoon. Hallelujah! Merong pinanghahawakan, merong pinaghuhugutan ng lakas, merong pinaghuhugutan ng saya, ng galak, at gayon din ng sigaw ng kagalakan, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, namumutawi sa kanyang labi, hirap na siya. Praise the Lord, hallelujah, thank you Lord, at yes, pinupuri pa rin, sinasamba pa rin, pinaparapangalan pa rin ang ating Panginoon. Hallelujah, at praise the Lord, hanggang dyan lamang tayo mga karaydon sa Panginoon, at nawa po ay panghawakan natin ng mga pangako ng ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, to instruct us, to guide us. We as forgiven Christian believers who has that teachable spirit, who has that humble heart, who treasures God's presence and guidance, and even we who trust in the Lord, and we who rejoices in the Lord, and we who continues upright in heart. Yes, purihin natin ang Panginoon. The Lord, thank you so much. We bless you and continue to bless us. Continue, O Lord Jesus Christ, to impart your word, and may we have a continuing, meaningful, momentous, and fruitful celebration of the Lenten season as we prepare ourselves for the Easter celebration and beyond. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon ay batiin po natin ang mga ilang mga kapatid na kung saan ay birthday po nila. Bagaman binabati na natin lahat ng my birthday sa araw na ito, at gayon din ang mga sinilang na nasa iba't ibang dako sa buong mundong ito, mga kapatid sa Panginoon. Katulad po ng kapatid na Gerson Balakidan ng Kalikid, Cabanatuan City, Nueva Ecija, happy birthday sa iyo. Deaconess Dr. Olive Beltran ng dating pilyado ng Dalagay Gamido. Yes. Kilala natin yan dahil nag-aral yan sa Iblan Christian College na ngayon San Mateo Isabela, pero siya ay doon sa Kabagan Isabela na kung saan ay taga doon ang kanyang pangasawa. At gayon din ng kapatid na batchmate sa high school
Kapatid na Robert Gamiao Mariano ng San Mateo Isabela, happy birthday. A. Magalapon, happy birthday. Margie Payauan ng San Mateo Isabela, happy birthday sa iyo. Leslie Gabasan ng Rizal, Nueva Ecija, happy birthday. Gayon din kay kapatid na Joris de la Cruz, happy birthday. Wilma Makahianan, happy birthday. At gayon din ang kapatid na Luz Hulipas ng City of Balang, Bataan. Yes, isa sa mga masisipag na mga laigo natin dyan sa Capitol City Methodist Church. Gayon din ang kapatid na Alexis Bacon, happy birthday. At maging ang Deaconess Jackie Biernes Maldo ng Nueva Vizcaya pero nasa New Jersey, yes, USA. Happy birthday sa inyo lahat at gayon din ang mga iba pang birthday nila ngayon. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagkikisa sa birthday celebration ng mga nabanggit na mga pangalan at gayon din sila na hindi namin nabanggit na birthday nila, pati na Panginoon lahat po ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Meron mang handa, wala, mahalaga ay birthday nila, na meron daw ang time to come unto you to thank you and even to rededicate themselves unto thee, O Lord Jesus Christ. Pagpalain mo sila sa lahat ng panahon, gabayan at ikaw ang maghari sa kanila. Marami pa po ang paparating na mga taon na kanilang ipagdiwang, O Diyos, na isabuhay na merong katagumpayan, kasaganaan at gayon din ng inyong proteksyon at pag-iingat sa kanila. At gayon din to bless ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin sila. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang puso may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin pinamahal, inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin, hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwina, hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin pinamahal,
Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday saan man dago sa mundong ito. Gayon din namang sanggol sinilang sa araw na ito, itya naman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos at hallelujah. Kung meron po kayong mga prayer requests, ay type nyo at isend ninyo. At gayon din, kung meron kayong mga malasakit na nais po na iparating, ay yes, inyo pong i-type at isend mga karaibon sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, at praise the Lord, at tayo po'y dumako na sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa mga ibinibigay mo sa amin na malayang paglapit sa inyo. Katulad po ng mga pagpupuri, pagsamba, pananalangin, pag-aaral ng iyong salita at maging sa mga pamamahayag at paghayo. Thank you very much, O Lord. Yes. Kung kanya pinapanalangin namin, Panginoon, na patuloy mo na inyo pong kasamahin at pangunahan at pagpalain, pagtagumpayin, Panginoon Diyos, lahat po ng bawat buhay, ministeryo at paglilingkod ng lahat ng kabuuang ginagawa ng lahat ng mga churches sa panahon na ito at gayon din sa mga darating pang mga panahon, lalo na itong panahon po ng Lenten season. Yes, pagpalain mo, Panginoon, ng mga churches. Ang mga preparation na ginagawa at gayon din ang mga pamumuno at maabalang gawain ng mga manggagawang lalaki at babae, at gayon din ang mga laiko na kaakibat ng mga manggagawa, Panginoong Diyos. And even all the members of the church, mula sa mga bata, kabataan, maigulang, kababayan, kalalakihan, at gayon din ang mga senior citizens, O Lord. Patuloy, Panginoon, na inyo pong binibigkis, pinagpapala at kinakasangkapan ng mabisa, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, ang inyong mandato na inyong ipinagkatiwala, Panginoon, ay tunay nga naman na maalam, matagumpay at matapat, na ginagampanan, O Diyos. And more souls na mailapit sa iyong panan, kasama, Panginoon, ang pagpapatatag ng pananampalataya, pagpapalago ng spiritual life, gayon din ang church sa kabuuan. Upang sa ganun, Panginoon, ng mga iglesyang inyong ipinagkatiwala na buo, sa pamagitan ng mga pinagsama-samang pananampalataya, ay hindi po magiging maintenance church lamang, kundi a church that reaches out people, families, communities, and so on and so forth. A church which is open for evangelism, discipleship, equipping, and mission, Panginoon. Na marami pa, Panginoong Diyos, na mararating na mga dako sa buong mundong ito. Marami pang maitatayo na mga kongregasyon na pagpapasimulan, Panginoon, ng maaalam na pananampalataya, paglilingkod at paghayo, Panginoong Diyos, pagpalain mo. Yes, that the church as a church of yours, O Lord, that Jesus Christ can continuously become as light of this world, as salt of this world, O Lord, that Jesus Christ, for the transformation of church and society, the entire world,
the entire humanity, O Lord Jesus Christ, while waiting for the coming of your promise, your returning, the end of times, O Lord Jesus. Yes, Lord, may we become your effective and patriotic prophets in today's world without fear. To be your voices in the different wilderness in life and situation, O Lord Jesus Christ, from here onward, here, there, and elsewhere. We need the power of your Holy Spirit. We need the amazing revelation of your word. And we need to be continuously instructed and guided for, and please, O Lord Jesus Christ, with your continuing presence and counsel, that indeed being a manifestation of our, treasureness of your presence and blessing and grace and counsel, O Lord Jesus Christ, that we need. Kaya nga po, Panginoon, i-bless mo kaming lagi para kami ay maging teachable, maging humble, napasasakop sa iyo at gayon din na nagtitiwala sa iyo at gayon din na patuloy na merong pusong masaya, nagagalak, nagtitiwala sa iyo, Panginoon, at gayon din na sumisigaw ng pagpupuri, ng pagpapasalamat, pagwalhati, pagsamba sa iyong banal na pangalan, na may kaakibat na paggawa, paglilingkod, at paghayo. Yes, Lord, pagpalain mo lahat po ng mga bansa sa buong mundong ito. Magkakaiba man ng sitwasyon, magkakaiba man ng mga problema, magkakaiba man, Panginoon, ang estado ng bawat bansa. Pero batid mo, Panginoon Diyos, that our lamentation and prayer and petition, O Lord Jesus Christ, for the goodness and betterment of every nation, especially the nation that we belong. Yes, i-bless mo, Panginoon. Sa gitna ng mga iba-ibang mga pagsubok at mga problema at sa gitna ng mga masasalimot na mga ugnayan, dahil merong mga agawan ng teritoryo, merong digmaan, at kung ano-anong nangyayari, pati na Panginoong Diyos ang napakainit na panahon at gayon din ang problema sa tubig at mga iba pa, Panginoon. Yes, tulungan mo, Panginoon, upang ang bawat bansa at gayon din lahat ng mga leaders at mamamayan di mawala ng pag-asa, kundi nandun nawa, Panginoon, ang patuloy na pagtitiwala at pagpapasakop at pagtatalaga sa iyo, Panginoon. Yes. We pray, O Lord Jesus Christ, that you will indeed strike out any forms of corruption, any forms of distortedness, twisting of the gospel, and even corruptive minds and hearts. Yes, na siyang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan at nagkakaroon ng pagkakanya-kanya, nagkakaroon ng pataasan, rather than of supporting one another, encouraging one another, at gayon din na mangibabaw ang bayanihan spirit ng aming existence, ng pagiging bansa at pagiging mundo na iyong nilikha, pinagkatiwala. Yes, Lord, we hope that your promise for a new heaven and a new earth will soon be realized in due time, in your time, O Lord Jesus Christ. But while waiting that to happen, masumpungan mo kami, Panginoon Diyos, na ginagawa namin nararapat. Mula sa matutuwid na kalagayan po ng bawat puso namin, isip namin at pagsasama namin bilang inyong mga binuo.
bilang inyong patuloy na pinapatatag at pinagpapala, Panginoong Diyos. Yes, Lord, we pray for the ending of war and even for the ending of this global pandemic at gayon din ang mga iba pa na kung saan na hindi naman makatutulong sa aming kalagayan. Salamat po, Panginoon, sa presence ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, pamilya na kinabibilangan ng mga ministries, mga gawain, livelihood. Yes, nawa, Panginoon, matugunan po ang aming mga pangailangan sa araw-araw, O Diyos. At gayon din, O aming Ama at aming Diyos, na lahat po ng merong mga taglay na karamdaman, saan man sila naroroon sa buong mundong ito na sa pagamutan man, o dili kaya'y sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Kasama na, Panginoon, lahat po ng inyong napakinggan na mga pangapangalan na amin pong inilalapit, niluluhog sa inyo, Panginoon. Yes, lahat po sana ay inyo pong kadaupang palad sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at may pagkakalob sa bawat isa ng pag-asa, ng tibay ng loob at gayon din ng mas malalim na kapahayagan ng pagsampalataya at pagpapasakop sa iyo, Panginoon. And even that enduring faith in you, O Lord Jesus Christ, in that continuing claiming and declaration, O Lord Jesus Christ, for all to receive your miraculous touch of healing. Yes, Lord. Pagkaloob mo, Panginoon, ang lubos na kagalingan, recovery, yes, restorasyon, mainam at matibay na kalusugan at pangatawan, at gayon din na kung saan ang buhos ng espiritual at financial na blessing ay matatanggap. Hallelujah. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo ang aming mga kababayan na nasa iba't ibang mga dako, mga overseas Filipino workers. Yes, ang inyong pag-iingat, pagliligtas at gayon din ang pagpapatagumpay sa kanilang even to bless their work, your protection, and even to bless, O Lord Jesus Christ, the family we belong at gayon din ang kanilang mga aspiration at mga pangarap ay magkaroon po ng katagumpayan, Panginoon, katuparan. Hindi lamang sila kundi lahat po. Yes, Lord Jesus, samahan niyo kami sa buong araw na ito at gayon din sa lahat pa ng panahon na ikaw, Panginoon, ang siyang aming patuloy na focus ng aming isipan at puso. Ikaw ng iyong mata ay patuloy na nakatitig sa amin. Ikaw ng inyong mga kamay, Panginoon, ay nakaalakbay sa amin. Ikaw, Panginoon, ng inyong malasakit patuloy na ipinaparamdam kasama ng iyong pag-ibig. Dahil mahal na mahal mo kami. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Muli mo kami, Panginoon Diyos, na ibangon, linisin at pagindapatin, Panginoon. Yes, alam namin, Panginoon, ng buhay na inyong binabago at nililinis, pinatitibay, ay magtatagumpay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Binabalik po namin lahat po ng papulit pa salamat sa tanging pangalan ni Yesu Kristo. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin kasama lahat ng hindi pa namin mabanggit na mga kahilingan at gayon din ng mga hinagpis at kahilingan ng bawat isa. At alam mo, Panginoon, ang lahat ng ito. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah! Well, mga kapatid sa Panginoon, kumusta kayo sa pang-araw-araw na buhay? Yes, puri ng Panginoon. Di ba na kung saan ay 3 araw ako nagbabagawa ng sasakyan?
mula nung isang araw, gahapon at yes, dahil kung saan-saan naghahanap ng mga pyesa at natapos din kagabi pero pag uwi ko ay pinatay ko yung sasakyan pero parang merong umaandar sa harapan at ibabalik ko na ng mga yan. Purihin natin ang Panginoon. Talaga ang buhay at merong mga pagkakataon na kung saan ay naayos na pero meron pang maayos. Hallelujah! Yes. Yan ho ay mensahe po ng Lenten season. Maayos na tayo, inaayos pa tayo at patuloy na inaayos pa hanggang sa tayo po ay talaga naman ayos na ayos na. Hallelujah. At purihin natin ang Panginoon yan. Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa pagpalo sa ating page at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride on Ministry. Katulad po ng episode na ito na 2023. 1023, hallelujah, praise the Lord. Parang maabot pa natin ang 2023, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon at gayon din, you may also subscribe to my YouTube channel. Purihin natin ang Panginoon, Bishop Litangonan. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon at salamat po sa inyong mga pagsusubaybay at sa lahat ng kaparaanan, kapahayagan ng inyong pagsuporta. Thank you very much at patuloy kayo na pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Tayo po'y dumakot. Pasinayaan natin lahat po ng mga comments na inyo pong pinarating sa Ride on the Ministry. Yes, how are you, my dear Pablito Poliantes? Nakapangalan natin sa kalahati. Yes, purihin natin Panginoon dyan sa bandang Binangon Rizal. God bless the whole family at gayon din ang kabuuan ng Rizal Province dyan sa Batang Binangonan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. Good morning. Thank you very much. At gayon nila kung saan ay meron pong yes, toothbrush at meron pang yes, Colgate ba yan? O ano bang klase ng at habang yes, nagsisibilyo si Pastor Pablito Poliantes ay bumabati ng good morning. Hallelujah, praise the Lord. Salamat na lang at hindi niya nalunok yung toast paste. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Gayon din, how are you, my dear Josie Rose Evangelista Laben ng Mario Province. God bless the whole family at gayon din nakabuuan ng Aurora. Partikular dyan sa Batang Barrio Aurora. Hallelujah. Ang kanyang comment ay good morning. God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Hallelujah. Gayon din ang kanyang ever din ng puso. Yes, mukha ng tao na panatag at gayon din ang panalangin. At how are you, my dear? Yes, masipag na kumare. Hey, Educator Jocelyn Makatugal Baklig dyan sa bandang yes, Sito Balanga, Bataan at gayon din ang kanyang mahal na asawa, Reverend Alex Baklig ng Just the Living Water Methodist Church, Barangay Kabgabin, Maribeles, Bataan. God bless the whole family niya, Minister. Gayon din ang kabuuan ng Bataan at gayon din sa church na inyong pinapangunahan. Hallelujah. Ang kanyang comment, blessings for all of us, Ride on Ministry. Yes, blessing purihin natin ang pagayon din na how are you, my dear Kamanggagawa. Yes, Reverend Bonifacio Bonnie Gansit ng General City, Cavite at gayon din dyan sa bandang Ciudad de Lila Village, Methodist Church ng 13 Martires City, Cavite. God bless the whole family and your ministry at ang kabuuan ng Cavite. Ang kanyang comment, good morning Bishop sa lahat ng Ride on the Ministry. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Added comment mula sa kapatid na Jocelyn Makatugal Baklig Komare. Good morning Bishop and family. God bless this platform always. To God be the glory. Maraming salamat. Good morning din at patuloy din kayo na i-bless ni Lord John. Gayon din, kumusta kapatid Nehemias Orpiada ng Malabon City, Metro Manila. God bless the whole family. At ang kabuuan ng Malabon City, Metro Manila, ang kanyang comment, good morning everyone. God bless. Thank you very much likewise. WW po ng panalangin. Gayon din, kumusta kayo dyan sa bandang Agoho, Kabanggan, Sambales, kapatid na Olivia Pobria Bueno. Yes, God bless the whole family. At gayon din ang kabuuan ng Kabanggan, gayon din ang kabuuan po ng Sambales. Hallelujah. Ang kanyang comment, amen, to God be the glory. Yes, with review pa ng panalangin.
Gayon din, kumustang kayo kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol, Dilman, Quezon City, Manila. Ang kanyang pagbati sa pamagitan ng emoji na kung saan na medyo nakatakilid siya. Yes, ang kanyang kamay na isa tumaas at gayon din nakababa yung isa at gayon din na kung saan ang ganda-ganda niya. At gayon din na kung saan bumabati morning. Thank you very much sa meron pang araw pa. Yes, morning din. At gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars sa ribbon. Meron kasunod na blessing. At ang kanyang emoji ng glory. Hallelujah. Glory to God behind. At gayon din ang kanyang emoji ng puso. Merong 5 stars. At kung nakasulat na amen, may exclamation pa. At gayon din, kumusta, my dear Maria Dios Pinto ng Nueva Ecija. Yes, kumusta ang panahon dyan? Mainit din ba dyan sa mga lahat yata ng lugar dito sa Pilipinas ay mainit sa panahon na ito, kaya mag-ingat po tayo. God bless the whole family at gayon din ang kabuuan po ng Nueva Ecija. Ang kanyang emoji na kung saan ay yes, magkaiba lang ng kulay ng damit at nakaganon din at gayon din na kung saan ay bumabati ang kapatid na Marie. Morning! Thank you very much at morning din. At gayon din kanyang added comment, blessed morning po Bishop Lito, Tangonan at sa lahat. God bless po and your family ministry. Thank you Lord for this morning, blessed and wonderful day. God bless us all. With you po ng panalangin, puso-puso, same. Hallelujah at praise Lord. Maraming salamat, blessed morning din. At God bless you all dyan sa bandang Nueva Ecija. Kumusta? Kumare Diconis, Merlin Catio, Sebastian ng Bungabong Nueva Ecija. God bless the whole family and your ministry at gayon din ang kabuuan ng inyong kinaroonan ngayon dyan. Ang kanyang comment, God bless, right on ministry, God bless us all. Thank you very much, gayon din po sa inyong lahat dyan. Gayon din, kumusta kayo dyan sa bandang Magong, United Methodist Church, Bayan ng Lilamon, Lanao del Norte, Mindanao. Maayong adlaw sa tanang dagang salamat, kapatid na Diconis Ruth Tomicos. God bless the whole family, your ministry, at gayon din ang kabuuan ng Mindanao. And semistro kabuuan ng Luzon at gayon din ang Visayas. Ang kanyang comment, magandang umaga po, Bishop Lito, Ma'am Jean Lolabie, Caradon Ministry family and everyone watching. Stay blessed everyone. Salamat po, magandang umaga din at bless kayo ng Panginoon dyan. Wherever you panalangin at gayon din, how are you my dear? Kapatid na Melita Celeste at gayon din ng Imalasaw, Pastor James, Jaime Celeste ng Talimaylan, Bina Rizal. God bless the whole family and your ministry leaders sa pagkain din nakabuhan ng Binangaw ng Rizal, Talim Island, hallelujah. Ang kanyang comment, magandang buhay, mabiyayang buhay po, magandang umaga po, Bishop Lito, Ma'am Jean. Tita Bia, ganun din po sa lahat ng nanonood ng Ride on the Ministry at God bless you more. And always, thank you very much. Magandang buhay din at God bless you all dyan. Whenever niyo po ng mga panalangin mo ka ng tao na may puso at gayon din ng puso at gayon din ng talbos sa malunggay at gayon din po ng puso magkaibang kulay. May star, merong kulay green at gayon din mo ka ng tao. Merong star sa mata, may puso at gayon din may puso. Peace at gayon din mo kananta na mapayatag at gayon din mo kananta na kung saan may lumalabas ang puso na maliliit nang nagsasabi I love you at gayon din ng bulaklak ng rosas at go Mamela, purihin natin ang Panginoon. At gayon din na kung saan ay lumahod na tinaas niya ang kanyang dalawang kamay at sinisigaw na victory in Jesus. Hallelujah, victory, hallelujah. At tagumpay tayo sa lahat ng panahon. Yes, at gayon din kanyang emoji ng blessing, ang kanyang emoji ng glory. Hallelujah, glory to God the highest. At gayon din ng isang malaking mangkok, punong-puno ng iba-ibang klase ng mga prutas. At gayon din merong background na malaking puso at nakasulat, love you all. Thank you very much. At gayon din ang kanyang hawak-hawak na malaking puso. Dumadalay ang puso pataas para kay Lord. At ang kanyang emoji ng panalangin, yes, emoji ng puso, meron lumang stars at may nakasulat na amen. At gayon din, ganun din. Purihin natin ang Panginoon, gayon din po. Ang added comment mula sa ating kapatid, Reverend Bonifacio Gansit, happy birthday po kay
Deaconess Jackie Biernes Baldo. Yes, happy birthday. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang kanyang added comment pa. Happy birthday kay Deaconess Jackie Biernes Baldo. Thank you po, Bishop Lito. Si Lisa po ito. Yes, shout out sa iyo kapatid Deaconess Lisa Hadormeo Gansip. Yes, hallelujah. Sa palagay po ay classmate mo sa Harris Minor College, si kapatid na Jackie. Yes. Alam niyo, ng panahon namin ng kabataan kami dyan sa Central United Methodist Church, kasama namin dyan sa Post-Vesper, yes, service. At kasama din dyan sa Christian Ambassador sa grupo namin nun. Purihin natin ang Panginoon at gayon din. Comment ng ating kapatid Pastor Bonnie. Amen. Hallelujah. Kumusta naman kayo dyan sa bandang Ilagan City, Isabela, Cagayan Valley? Yes, kapatid na Betty Jenny Celebration sa God bless the whole family at sa kabuuan ng Isabela, Cagayan Valley. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop Lito, Ma'am Jean Labian, everyone. God bless us all po. Maraming salamat at gayon din shout out sa presence ng ating kapatid na Nel Danunan dyan sa bandang California, USA. God bless the whole family at ang kabuuan ng USA at gayon din lalo ng mga overseas Filipino workers na kababayan natin at gayon din ng mga migrated families ng mga Pilipino. God bless you all at gayon ni Tita Corazon Navarro dyan sa bandang Sito Balanga, Bataan. God bless the whole family at ang kabuuan ng Bataan. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang kapatid na Manang Macaria Cartero Raon ng Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. God bless the whole family at ang kabuuan ng Pangasinan. Kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. God bless the whole family at kabuuan ng Batangas. Gayon din shout out sa ating kapatid na Carmelita Capulin ng Maribeles, Bataan. God bless the whole family at gayon din sa inyong kinaroroonan dyan. Yes, added comment mula sa ating kapatid na Melita Celestra. Salamat po sa Diyos, sa Bishop, sa mabiyayang mensahe ng Diyos. Sa umagang ito, tunay na kayo po ay ginagamit ng Panginoon Jesus. Naway bigyan pa po kayo ng Diyos ng napakahabang buhay at marami pang mga tao ang maliligtas sa pamagitan ng White on the Ministry at God bless you all po. Hallelujah at praise the Lord. Welcome and to God be the glory. Winabili po ng mga panalangin at gayon din ng puso-puso. Mukananta, may puso dito, may puso, puso-puso. Bulaklak ng rosas. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment pa. Good morning po, Bishop. Ganon din po kay Ma'am Jean. Thank you. At talaga man ang puri ng Panginoon. Balikan ko yung sinabi niya na kung saan nawa bigyan pa po kayo ng Diyos ng napakahabang buhay. Ilang taong kaya yan? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Well, mag-ingat tayo sa araw-araw mga kapatid. Sa Panginoon kahapon ay meron akong nabalitaan sa gumagawa ng sakyan. Binigyan niya ako ng isang malaking tubig na yung parang lagyan ng coke, pero tubig yun. Uminom po kayo, sabi niya. Uminom po kayo, Pastor, at mahirap ng panahon ngayon. Kanina ay meron pong biglang tumumba dyan sa bandang Caltex ng Molino Road na heat stroke. Isang rider. Yes. Kaya sa panahon ito, kaingat tayo mga kapatid sa ating napakainit ang panahon. Yes, uminom tayo ng tubig. Yes, 6, 8 to 10 na glasses per day sapagkat napakainit po mga kapatid sa pang-ingat tayo. Sapagkat kung malakas po ang ating pangatawan, ay mas marami tayong magagawa pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. At mas marami pa mailapit natin mga kuluwas sa paanan ng Panginoon. How you, my dear Pogi? Masipag at magaling na Pastor James Jaime Celestin Talim Island, Binar Rizal. Kumusta ka? Kumusta mga kamagagawad dyan? Mga mission churches yan, mga kaanib dyan. God bless the whole family at lahat ng mga mission churches dyan, mga kapastoran natin at mga kaanib. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Ganun din po kay Mama Jean. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan at gayon din mula sa ating kumare. Educator Jocelyn Makatugal Bakling, added comment, thank God sa buhay ni Bishop Lito Tangonan. Siya po ay blessing sa amin na nakikinig sa mga mensahe mo.
Sa pamagitan niya, bigyan mo po siya ng malusog na pangatawan at malusog na kaisipan. Yes, malusog na pangatawan at gayon din na malusog na kaisipan. Hallelujah, praise the Lord. Likewise, sa bawat isa atin, hallelujah. Gayon din ang kanyang added comment, amen at amen. Hallelujah, winabili po ng panalangin puso. At gayon din ang thumbs up. Dagdagan natin bless na bless at gayon din ng simbolo ng puso, pag-ibig. At gayon din ang kanyang added comment, Lord, give a teachable heart. Yes, purihin natin na pa. Gayon din added comment mula sa ating kapatid na Pastor James, Jaime Celestina. Pakisama po sa prayers ang Fellow Shepherd Pastors Association ng Talim Island na patuloy ng magkaisa sa pangungunan ng Espiritu Santo at ng inyong lingkod bilang coordinator. Hallelujah. Yes. Iparating mo ang aking pangumusta sa lahat po ng bubuo ng Fellow Shepherd Pastors ng Talim Island, Binang Rizal. Patuloy po na pagpalayan Panginoon ng fellowship group na ito. Ang mga kapastoran namin, yes, ang inyong pag-iingat, ang inyong pagligtas, ang inyong protection at gayon din ng inyong patuloy na pagtugon sa lahat po ng kanilang mga pangailangan. Patuloy na sila patatagin at gayon palaguin ang kanilang mga pananampalataya at paglilingkod. Umasa kami, Panginoong Diyos, na ikaw pong kanilang gabay at pagpalain mo ang bawat kongregasyon na kanilang pinamumunan ng mga kaanib, mga officers. At patuloy po, Panginoon, na lumalago at humahayo. At gayon din, Panginoon, pagpalain mo rin ang kanilang mga kabuhayan dyan. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. At shout out po sa Fellow Shepherd Pastors Association. Hallelujah. Well, darating din panahon na mamit natin yan. Yes. At gayon din, how are you, my dear Esmer Reyes? Nice to meet you in this live streaming. Purihin natin ang Panginoon. Ikaw ba ay, ikaw ba ay tubong Urani Bataan? Yes, at living in Manila City. Kapatid na Esmer Reyes. Well, please extend my regards to the whole family. God bless the whole family at gayon din sa kinaroroonan mo ngayon ng kanyang comment. Good morning po, Bishop. Thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan. At gayon din po mula sa kapatid Reverend Bonifacio Gansid added comment. Yes po, Bishop. Yes, purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments at gayon din sa lahat po ng sumusubaybay at sa mga manunod pa after this live streaming saan man sila naroon sa Pilipinas at gayon din sa iba-ibang dako saan man sa mundong ito ay patuloy kayo na pagpalayan ng Panginoon Pangunahan at mag-minister si Lord ang kanyang banal na Espiritu at gayon na kanyang mga salita sa pamamagitan ng episode na ito at bawat episode sa araw-araw. Purihin natin ang Panginoon gayon din na kung saan we thank so much the Lord, the Jesus Christ, the Holy Spirit, ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona pero isang Diyos at gayon din ng di mabilang na napakarami mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan. Shout out! At God bless you all at gayon din ang buong kahari ng Panginoon ng Kingdom of God. Na siyang claim natin, dinideclare natin araw-araw, Kingdom favor sa bawat isa atin, Kingdom peace sa bawat isa atin, Kingdom victory sa bawat isa atin, Kingdom hope sa bawat isa atin, Kingdom faith sa bawat isa atin, Kingdom love sa bawat isa atin, at gayon din Kingdom joy sa bawat isa atin. Puri ng Panginoon. Kingdom overflowing grace sa bawat isa atin, Kingdom Lenten season sa bawat isa atin, at lalo na itong darating na Holy Week, purihin natin ang Panginoon sa Monday, Thursday at gayon din sa Good Friday, pagtalagay po ng pitong wika ng Panginoon at gayon din po ang pag-alaala, pagdiriwang ng itinatag ng ating Panginoon na bahagi po ng sakramento ng ating Panginoon Kristo, ang banal na hapunan sa Holy Thursday at gayon din ang Black Saturday at gayon din ang paggaboy na maguli. Yes, pagkatapos po ng Black Saturday, hallelujah, praise the Lord. At gayon din Kingdom Fruitful and Victorious 2023 sa bawat isa atin, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang papalam po sa bawat isa atin mula episode.
1023 tungo sa maraming episode ating harapin mula Lunes hanggang Biyernes ng umaga. Purihin natin ang Panginoon at gayon din na kung saan ay maging matagumpay po ang pagsasakatuparan ng lahat po ng gawain natin sa buong maghapon na ito. Ingat po tayo at uminom tayo ng maraming tubig at gayon din huwag natin pabayaan ang ating mga sarili, ang ating mga kalusugan sapagkat health is wealth. At gayon din ang kasabihan na kung saan ay prevention is better than cure. Di ba mga kapatid sa Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Yes, sa muling pagkikita sa pamagitan ng mga paparating pa na episode, babay po sa bawat isa sa atin. God bless us all at purihin po ng Panginoon.